Una sa lahat, pulis na umunoy nakainom, sumugod sa isang bahay sa Quezon City. Bakit ka pala nakakita? Barat, yung mga polis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Ang pulis na yan, nangaladkad daw ng lola. Sinubukan pang manghubad ng dalagita at nagbantang mamamaril. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pope Francis nakatakdang ilibing sa Sabado. Daduluhan niya ng mga world leaders. Habang ang mga kardinal nagtipon-tipon na sa Vatican. Mga deboto at ilang opisyal ng simbahang katolika nag-alay ng misa para sa yumaong Santo Papa. Senator candidate Camille Villar sinagot ang akusasyong namimili raw siya ng boto. 7 empleyado sa panaderya nilasing umano sa Caminasaker sa Antipolo, Rizal. Ang suspect, isa sa mga may-ari ng bakery. Superstar Nora Honor inihimlay na sa libingan ng mga bayani. Ginawaran pa siya ng state funeral. Habang ang OPM legend na si Haji Alejandro pumanaw na. At throwback ang nakakaantig na viral na tagpo ng Santo Papa at ng isang batang may amang hindi naniniwala sa Diyos. Nilasing umano sa Caminasaker ang 7 magkakamag-anak na empleyado sa isang panaderya sa Antipolo, Rizal. Ang suspect, isa sa mga may-ari ng bakery. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Dikit-dikit, walang buhay at naliligo sa dugo ang 7 empleyado sa loob ng kanilang pinagtatrabahuhang panaderya sa Barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. Ang mga bangkay may mga saksak sa katawan. Ang isa sa mga biktima naabutan pang naghihingalo pero kalaunan ay binawian ng buhay. Nadiskubre ang mga bangkay nang hindi mabuksan ang panaderya. Pag-seal ko dito, sir, nakita ko, umuungol, may umuungol na. Puro nakahiga na, sir. Puro kalat na yung dugo, yung mga ano na. Tuyo na, sir, tuyo na. O kasi ibig sabihin parang mahaba na yung ano nila. Nung time na baga nag-aano sila, nag-survive sila sa sarili nila. Ang mga biktima, pawang mga magkakamag-anak din. Ayon sa mga residente ng Barangay Kupang, mag-iisang taon na raw nanunuluyan ng mga empleyado dito sa mismong panaderya na ito. At ayon din sa kanila, hindi naman daw nagkokos ng gulo ang mga biktima. Walang naabutang suspect pero nakita nila ang isang ID na naiwan sa lugar. Agad nilang hinanap ang may-ari nito na isa ring empleyado ng panaderya at itinuturing ng suspect sa krimen. Kwento ng isang suki ng panaderya, bibili sana siya ng tinapay kaninang madaling araw. Pero walang sumasagot sa kanya, kaya tumawag na siya ng barangay. Bibili sana ako ng pandesal. Ngayon, wala namang tao kahit anong tawag ko. Wala. Sabi ko, baka may patay na yun kasi may mga dugo na ang yung pintuan. Ayon naman sa may-ari ng pinagrerentahang pwesto ng bakery, nag-inuman pa ang mga biktima at ang may-ari ng naiwang ID. Bago pa man daw mangyari ang krimen, may alitan na ang suspect at isa sa mga kasosyo niya sa panaderya. Ko din po kasi, isa sa mga tauhan nila na kamag-anak din ng kasosyo na napatay din, uuwi na nga daw po iyon dahil nga magulo na daw dyan. Parang nagkakagulo na talaga sila, siguro sa negosyo dahil Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima. Tingin nila, hindi lang mag-isa ang suspect sa ginawang krimen. Hindi kami makapaniwala na siyang gumawa. Ibig sabihin parang hindi niya kaya 7, hindi niya kaya isa lang yun. May kasama yun. Sana po, makonsensya siya kung may kasama man siya, sabihin na lang niya. Nasa morgue na ang mga labi ng biktima. Sa ngayon naman ay nasa kustodiya na ng PNP Antipolo ang suspect na si Elias Bogart na may-ari ng naiwang ID at kalaunay umamin din sa pagpatay. Narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Lumalabas na tila pinagplanuhan ni Elias Bogart ang krimen. Nagpainom daw ito ng alak at nang malasing at tulog na ang mga biktima,
ay doon na niya ginawa ang pagpatay. Ayon sa suspect, kinuyog siya ng mga biktima kaya inunahan niya ang mga ito ng saksak gamit ang balisong. Pero duda dyan ng mga pulis na iisa lang si alias Bogart sa paggawa ng krimen. Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamahan din siya. Itinanggi naman ni alias Bogart na may mga kasabwat siya. Nahaharap sa 7 count ng kasong murder ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Patong-patong na reklamo at posibleng pang masibak ang isang pulis sa Quezon City. Sumugod siya sa isang bahay ng lasing, nangaladkad ng isang lola, nagtangkang hubaran ng isang dalagita at nagbanta pang mamamaril. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Kuya, bakit ka pa nananakit? Parat, yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga pulis. Viral ang video na ito ng pagsugod ng isang nagpakilalang pulis sa isang bahay sa Barangay Damayan, Quezon City. Hinahanap niya ang isang nagngangalang Dimple na nagpapakalat umano na may kinalaman siya sa illegal na droga. Ang sabi niya sa mga pulis, tinimbrihan yung mga adik. Sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Tila nakainom pa ang lalaki. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanay ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Maya-maya, sinubukang kunin ng lalaki ang cellphone ng babaeng menor de edad. Bakit ka pa nananakit? Kuya, Hindi ako nananakit. Huwag mo kuya. Si Dimple may kasalanan nito. Pero hindi pa Nananayin mo sa estasyon, sasabihin niya, sige po. may droga dito. Hanggang sa nagkagulo na sa loob ng bahay. Huwag niyo po idamay lola ko. Kuya, wait lang kuya! Ano ba? Hindi kita sa video pero ayon sa nag-upload, kinaladkad ng lalaki ang kanilang lola. Sinubukan din daw hubaran ng 16 anyos niyang kapatid at nagbanta na babarilin sila. Sa panayam ng News 5 sa batang babae sa video, nagulat na lang sila na may lalaking sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. Yung kapatid ko po, hinigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Ang lalaki sa video, kinilalang si Police Staff Sergeant Jordan Marzan mula sa Police Station 2 ng Masambong. Naaresto kahapon si Marzan, ininquest siya sa prosecutor's office at maharap sa mga reklamong violation of domicile, slight physical injury at grave threat. Sasampahan din siya ng grave misconduct at posibleng tuluyang matanggal sa serbisyo. Ayon sa Quezon City Police District, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanilang kabaro. Hindi rin daw otorisado si Marzan sa kanyang pagpasok sa bahay at lalong hindi rin ito bahagi ng anti-illegal drug operation. Bukod kay Marzan, sinibak din sa pwesto ang QCPD Director na si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. dahil hindi raw agad inireport ang insidente. As I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Sa ngayon, tinitignan pa kung isasalang sa psychological at drug test si Marzan. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang medical test para makita kung positibo siya sa alkohol. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May alok ng 200,000 pesos na pabuya para sa makakapagturo sa mga suspect sa pamamaril sa isang Koreano sa Angeles City sa Pampanga. Galing yan sa Korean Association Community of Angeles City. Bukod dyan, may palugit si Mayor Carmelo Lazatin na 72 hours sa Angeles City Police Office para marisolba ang krimen. Matatanda ang binaril ang Koreano sa Friendship Highway sa Koreatown nitong linggo. Pauwi na sana galing sa spa ang biktima ng hold-upin ng riding in tandem. Tinangay nila ang bag ng Koreano saka namaril. Pumanaw ang biktima habang naghihintay ng ambulansya. Sa Sabado na ang libing ni Pope Francis na dadaluhan ng mga world leaders. Huling habili naman ng Santo Papa gawing simple at huwag lagyan ng makulay dekorasyon ang kanyang puntod. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Dito inilagay ang labi ni Pope Francis sa ginawang seremonya kagabi sa Vatican Chapel. Hiniling niya ito mismo bago siya namayapa
Malayo ang kanyang kabaong sa dating 3-layered coffin na ginagamit sa mga nauna ng pumanaw na Santo Papa. Dinasalan at kinantahan din si Pope Francis sa pangunguna ng mga kardinal at obispo. Isinara na rin ng Camerlengo ang personal na tirahan ni Pope Francis sa Apostolic Palace. Nilagyan nila ang pinto ng pulang ribbon at saka sinelyuhan. Ang Camerlengo ay ang kardinal na may dagdag na tungkuling pangunahan ang pagsasagawa ng mga itinakdang tradisyon sa tuwing may pumanaw o nagbitiw na Santo Papa. Ngayong araw, nagtipon-tipon ang mga kardinal sa Vatican para pag-usapan ang gagawing funeral service at libing ng Santo Papa. Bukas ng umaga, dadalhin ang labi ni Lolo Kiko sa St. Peter's Square para masilayan ng publiko. Sabado naman, 10 a.m. sa Rome, Italy o alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas, nakatakda ang funeral service. Kabilang sa mga unang nagkumpirma ng kanilang pagdalo ay si US President Donald Trump na minsan ang kinontra ni Pope Francis dahil sa mahigpit niyang patakaran, lalo na ang immigration policy ng Amerika. Dadalo rin sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Argentinian President Javier Milei at Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva. Sa Sabado rin nakatakdang ilibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major na hiniling niya rin bago siya namayapa. Hinabilin din niyang wag lagyan ng dekorasyon ang kanyang puntod maliban sa ilalagay na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Base naman sa inilabas na death certificate ng Vatican, stroke at heart failure ang dahilan ng pagpanaw ni Pope Francis. 5 linggo rin siyang naospital noong Marso dahil sa double pneumonia. Inaasahan namang magsisimula ang papal conclave o pagpili ng bagong Santo Papa 15 o 20 araw matapos ang libing. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pasasalamat sa Santo Papa at pagpapahalaga sa mga iniwan niyang aral. Dito sumentro ang mensahe ng mga Pilipinong kardinal na nanguna sa misa para sa pumanaw na si Pope Francis. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Idinaan sa misa ng ilang deboto, mga pari at laiko sa Manila Cathedral ang paggunita sa pagpanaw ni Pope Francis. Pinangunahan ito ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Nakiisa rin sa misa ang Papal Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. In the last 2 months, I've been asking you to pray for him, and you responded with great generosity and great love for your Lolo Kiko. Sumentro naman sa pasasalamat kay Pope Francis ang naging mensahe ng Arsobispo ng Maynila. Pope Francis showed us what it means to suffer with others and find hope in the midst of pain. Panalangin lang ni Cardinal Advincula, isabuhay ng mga Pilipino ang magandang alaala at aral na iniwan ni Pope Francis. Let us honor his memory by learning from his teachings and following his example of Christian life. Dumalo sa misa sa Caloocan Cathedral ang maraming Katoliko para sa yumaong si Pope Francis. Pinangunahan ito ni Pablo Virgilio Cardinal David. Sa kanyang homily, ipinaalala niyang sinabi noon ng Santo Papa tungkol sa kahalagaan ng pagluha. It's okay to cry tears. Para kay Papa Francisco, mas makakita tayo at makakakita tayo ng mas maliwanag kung hahayaan nating mahugasan ng ating mga mata ng maraming mga luha. Isa si Cardinal David sa mga magiging bahagi ng conclave sa Vatican ang sagradong proseso ng pagpili sa bagong Santo Papa. Sa Biyernes, posible siyang lumipad patungong Vatican. I wish makahabol ako sa funeral, no? Pero ang main obligation ko is to be there to join the conclave. Malaki ang aming moral and spiritual obligation to enter into the conclave, not in the spirit of politics, but in the spirit of prayer. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Binunyag ni Vice President Sara Duterte na humingi na lang ng tulong sa kanya ang amang si dating Pangulong Duterte para ikampanya ang senatorial slate ng PDP. Bagay na sumang-ayon naman ng bise.
Pero ang pag-endorso ni VP Sara kina Camille Villar at Senator Amy Marcos, napag-usapan din ba ng mag-ama? Nasa frontline na balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Roa. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa hometown ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Danao sa Cebu ngayong araw. Pakay ng bise na mahanap kung saan nakahimlay ang lolo ng dating Pangulo. Matapos ang paghahanap, dumalo siya sa isang misa at nakipag-selfie sa mga nagtitinda at namimili sa Danao Public Market. Pasasalamat daw ito ng kanilang pamilya sa suportang natatanggap nila matapos ang pag-aresto kay Duterte. Nagpasalamat din si VP Sara sa mataas na trust ratings na nakuha niya sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat all sides merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Sinagot din ng bise ang pag-endorso sa ilang tumatakbong senador tulad din na re-election ni Senator Amy Marcos at Camille Villar. Sinabi noon ni VP Sara na hindi na siya mag-i-endorso ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Pero nagbago raw yan matapos arestuhin ang ama. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Pero paglilinaw ni VP Sara, sariling desisyon niya na i-endorso sina Senator Amy at Villar. Wala raw itong basbas mula sa kanyang ama. Si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Nang tanungin siya kung may koneksyon ang pag-endorso niya ng mga kandidato sa kanyang napipintong impeachment trial, sabi lang ni VP Sara, kumpiyansa siyang maa-absuelto siya. Bukod sa Cebu, bumisita rin ang bise sa Samar at Leyte. Mag-iikot din siya sa Negros para magpasalamat sa mga taga-suporta. Nagbabalita mula sa frontline, John Roa, News 5 Visayas. Pumalag si senatorial candidate at Las Piñas Representative Camille Villar sa aligasyong namimili siya ng boto. Giit niya, nangyari ang kinikwestyong event noon pang February 9, bago nag-umpisa ang campaign period noong February 11. Hindi rin daw totoong anumang aligasyong sangkot siya sa vote buying o sa kahit anong election offense. Kumpiyansa si Villar na malilinis ang kanyang pangalan oras na mapakinggan ang kanyang panig. Nag-ugat ang reklamo sa sumbong ng isang anonymous complainant dahil sa video ng pagdalo ni Villar sa isang event sa Imus, Cavite. Nagparapol daw sila dyan at namigay ng pera. Nakarating sa COMELEC ang naturang video. Maghahain sila ng show cause order laban kay Villar. Bibigyan siya ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Parang in-invite lang si Camille Villar doon sa activity na yon. Kung hindi sasagot within 3, then the Contribigay will further investigate, then we will recommend to the Unbank kung ano yung magiging aksyon ng Committee on Contribigay. Bumuhos ang pagmamahal mula sa pamilya, mga kaibigan sa industriya at mga taga-suporta ni Nora Honor sa idinaos na state funeral para sa nag-iisang superstar. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Isang hero send-off na fit para sa one and only superstar. Yan ang handog ng industriya para sa yumaong pambansang alagad ng sini na si superstar Nora Honor. Madamdamin na may halong saya at puno ng inspirasyon ang makasaysayang state funeral para kay Ate Guy. Umaga pa lang, daan-daang tagahanga, mga opisyal at kapwa-artista at kaanak ang dumalo sa huling pagpupugay. Ilan sa nagbigay ng kanilang pag-alala ay sina Direk Joel Lamangan, Charo Santos Concho at national artist Ricky Lee na inilarawan ang karisma ni Nora sa masa. Naisip ko,
bakit ganitong epekto ni Guy sa mga tao? Bakit sila umiiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili. Sa kanyang halos 6 na dekada sa industriya ng pelikulang Pilipino, higit pa sa entablado at pelikula ang iniwang legasiya na nag-iisang superstar at ang ating national artist na si Nora Aunor. Ginawa niyang ekstraordinaryo ang mga ordinaryong tao na nakikita ang sarili nila sa nag-iisang si Nora. Sa pagdating ng kanyang labi sa libingan ng mga bayani, binigyan ng full military honors ang national artist bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawarang ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang mga Noranians naman, inawit ang superstar ng buhay ko at ang isa pang hit song ni Ate Guy na Handog. Ang anak ni Nora na si Ian De Leon, nagbigay ng mensahe ng pasasalamat. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal. Dahil sa pagmamahal nyo na binigay nyo sa mami namin po. Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Pagkatapos ng hero's burial para sa superstar, naabutan ng News 5 ang mga Noranian na sinasamahan ang matalik na kaibigan ni Ate Guy for 33 years na si John Rendez. Bumuhos ang emosyon ni Rendez nang ibinahagi niya ang kanyang final goodbye. Wala man daw memento ni Ate Guy ang maiiwan sa kanya. Siksik siya ng alaala nilang dalawa. We always have a good conversation at dinner. Ate Guy is for the poor, for the people. You know, she's not okay, kung anong pagkain dyan, nakakainin natin. Habang nagluluksa ang bansa, nananatili sa puso ng mga Pilipino ang liwanag ng isang tunay na superstar. Opisyal na nga na idiniklara ang araw na ito, April 22, bilang National Day of Mourning para kay Nora Aunor. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Pumanaw na rin ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya. Hindi nabanggit ang ikinamatay ng singer pero nitong Marso ibinahagi ng partner ni Haji na mayroon siyang stage 4 colon cancer. Nakilala si Haji bilang kilabot ng mga kolehiyala noong 1970s. Ilan sa mga sumikat niyang kanta ang nakapagtataka at kay ganda ng ating musika. Susunod, ilang Pilipino sinariwang naranasan ng personal nilang nakausap si Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. 2 lalaking nakatambay sa coffee shop sa San Jose del Monte, Bulacan, pinagbabaril. Mapanganib na damang init na umabot sa 40 degrees Celsius na itala sa Bulacan. At Oscar-nominated actor Ryan Gosling makakasama sa bagong Star Wars movie. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Flying kick at bugbog ang inabot na magnanakaw na yan sa Bacoor, Cavite. Pinagtulungan siya ng 2 anak ng may-ari ng vape shop na tinangkang pagnakawan. Rumesbak din ang 2 pang lalaki. Nakakulong na ang kawatan at mahaharap siya sa kasong robbery. Patay sa pamamaril ang 2 criminology student na nagmemeryenda sa isang coffee shop sa San Jose del Monte, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nakaupo sa isang coffee shop ang 5 lalaki na ito sa Barangay Paradise 3 sa San Jose del Monte, Bulacan. Ilang saglit pa, dumating ang isang lalaki na nakaitim na jacket. Bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan ang isang nakatalikod na lalaki. Sunod niyang pinaputukan ang isa pang nasa gilid ng hagdan. Nagpulasan ang mga kasama ng mga biktima habang ang lalaking namaril naglakad lang palayo sa lugar. Namatay ang binaril na magkaibigan na sina Ray Allen De Jose at Jeric Castillo.
Labis ang hinagpis ng mga magulang ng mga biktima. Napakasakit na ginawa mo, kuya. Sobrang sakit bilang ina. Anak ka na pumatay ng aso. Dati ko dun, nakatalok mo na lang ng kulay puti na lona. Putang hirap tanggapin. Pinatay nila yung pangarap ng bata, pinatay nila yung pangarap namin sa bata. Pawang mga criminology student ang mga biktima na nagmimerienda lang sa lugar nang mangyari ang krimen. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect, pero iniimbestigahan pa kung ano ang motibo. Napag-alamang bago ang pamamaril ay may rambulang nangyari sa harap ng coffee shop. Inaalam pa kung may connection dito ang mga biktima at ang suspect. Kinokonekta namin yung mga unang CCTV footage na nagkaroon daw po ng gulo. Tinitingnan namin kung paano magiging connect yun sa bawat isa. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Kinuwento sa News 5 ng ilan nating kapatid ang kanilang personal na karanasan kasama ang yumaong si Pope Francis. Pinalakas daw ng Santo Papa ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline na balitang yan si Kari Quito. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ni Tatay June Padasas ang mga memorabilia na bigay raw mismo ng namayapang si Pope Francis. Kabilang dyan, mga rosaryo at medalyon ng Santo Niño. Si Tatay June ang ama ng 27 anyos noong si Cristel May na namatay sa Tacloban matapos mabagsakan ng scaffolding na may mga speaker sa kasagsagan ng malakas na hangin noong bumisita roon ang Santo Papa. Aminado si Tatay June na hindi pa niya matanggap noong una ang pagkamatay ng anak. Pero nagbago raw ang lahat nang makausap niya si Pope Francis. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko na lahat ng problema andyan na parang nalaglag lahat, gumaan na. Sabi ko, ito yata ang Diyos ko po, ito yata ang natawag ng Holy Spirit. Kahit medyo kupas na, iniingatan ni Tatay June ang ilang larawan ng pagkikita nila ng Santo Papa. Hindi raw siya makapaniwalang pinaglaanan siya ng oras ni Pope Francis matapos ang misa noon sa University of Santo Tomas at pinagdasal pa ang kanyang pamilya. Iba, natutuwa na makita lang sa TV. Ako, bakit sinuba ko para sundo? Pero abi ko, napakaswerte ko. Sa loob-loob lang na pinatawag ako. Ito pa si Pope Francis. Hindi suplado na para mapakabait tsaka mapagmahal, mapagkumbaba. Sariwa pa rin sa alaala ng dating News 5 correspondent na si Carla Teng Westergaard o mas kilala bilang Carla Lim, ang kanyang personal na karanasan nang i-cover niya si Pope Francis noong 2015. Hindi siya Katoliko at walang relihiyon, hanggang sa ang panayam ni Carla kay Pope Francis ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. I felt God's presence because of my interaction with Pope Francis. He changed me for good. And that experience changed me for good. Bukod kay Carla, isa rin sa personal na nakadaupang palad ni Pope Francis ang 10 taong gulang lang noon na si Alvin Atis. Siya ang batang sumalubong at yumakap sa Santo Papa nang sorpresang bisitahin nito ang isang bahay ampunan sa Intramuros, Maynila, 1 dekada na ang nakakalipas. Ngayon, 20 years old na si Alvin. Ang gaan po sa pakiramdam. Yung feeling na ang swerte kasi ang dami namin. Pero bakit ako yung kaunaunang bata ng tulay na makayakap? Siguro hanggang sa tanang buhay ko hindi ko siya makakalimutan. Gaya ng ibang mga bata noon sa bahay ampunan, binago ni Pope Francis ang buhay ni Alvin na nagsisilbi na rin ngayon sa simbahan. Kung may mga kababayan tayong sinariwa ang alaala ng Santo Papa nang bumisita rito sa Pilipinas, merong mga dumayo na rin mismo sa Vatican para dumalo sa Rosary Prayer sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang grupo ni Angel na pupunta lang dapat sa Rome para magbakasyon, magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman sa nangyari. Kaya kami nagdadalamhati. Kaya mas instead na pupunta kami sa ibang pasyalan, dito na lang po namin pinili
spend ng holidays. Ilan lang sila sa mga nagnais maging bahagi ng mga huling sandali ng Santo Papa bago siya ihimlay. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, sumipa sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naranasan sa bansa. Naitalayan kahapon sa San Ildefonso, Bulacan. Sinundan yan ng 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. 25 lugar naman ang nakapagtala pa rin ng danger level na heat index. Pinakamataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan, Apari at Tuguegarao City sa Cagayan at Sangli Point, Cavite. Nag 43 degrees Celsius naman sa 11 lugar sa Luzon, habang 42 degrees Celsius sa 6 pang lugar sa Luzon, 2 sa Visayas at 1 lugar sa Mindanao. Bukas, nakikitang sisipa ang heat index at 45 degrees Celsius sa Dagupan, pati na sa Apari at Tuguegarao sa 44 degrees Celsius. Danger level din ang nagbabadyang heat index sa iba pang 21 lugar sa Luzon. Iba yung pag-iingat mga kapatid dahil posible ang magdulot ng heat stroke. Heto ang mga dapat yung abangan on screen. Unahin na natin ang magtatambal na Korean superstars na sina IU at Byeon Woo-suk. Confirmed na sila ang bibida sa upcoming series na Wife of a 21st Century Prince. Set in fictional and alternate version sa Korea ang serye. Royal Prince si Woo-suk habang commoner ang role ni IU. Sa 2026 na yan ipapalabas. Ito pa ang isang confirmed. Bibida sa pelikulang Star Wars Starfighter ang Barbie actor na si Ryan Gosling. Brand new character ang role ni Ryan na mapapanood sa May 2027. Iikot ang kwento 5 years after the event sa 2019 film franchise ng Star Wars na The Rise of Skywalker. Susunod, hanap buhay ng mga mangingisda sa Occidental Mindoro apektado dahil sa tumaob na barkong MV Honghai 16. Balikan ang batang nagtanong kay Pope Francis kung may puwang daw ba sa langit ang ama niyang hindi naniniwala sa Diyos. At aktres na si Kiray Celis, engaged na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa video ang bangga ng delivery rider at SUV sa Baguio City. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Dinala siya sa ospital. Ayon sa mga nakakita sa aksidente, matulin ang takbo ng SUV. Nauwi naman yan sa Aregluhan. Naapektuhan na ang hanap buhay ng mga mangingisda sa Occidental Mindoro dahil sa pagtaob ng barkong MV Honghai 16. Ang mga tripulanteng nakaligtas sa trahedya, may matinding trauma pa rin iniinda. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sariwa pa sa isip ni Ronmar, Kenneth at Arman, pawang mga 22 anyos, ang kanilang naranasan nang tumaob ang barkong MV Honghai 16 noong Martes Santo sa Occidental Mindoro. Wala pa silang kalahating taon sa pagbabarko, kaya gano'n na lang ang trauma nila. Tumatagilid po talaga yun pag nagkakara po kami, pero hindi naman ganong tagilid, kaya parang nasanay na po kami. Pero nung sobra na po yung tagilid, parang kinabahan na po kami. Wala raw tumunog na alarm at wala ring abiso sa kapitan na abandonahin ang barko. Minuto lang ang lumipas, tuluyang tumaob ang sasakyan. Sabay-sabay silang tumalon at lumangoy. Humingi po siya ng tulong sir na help, tulong ata po yung sabi po ganon. Nilangoy ko po siya papunta sa life craft po. Kasi nasa life craft na po ako. Maswerte pa rin daw silang maituturing. Mula kasi sa 25 sakay ng barko, nasa 14 lang ang nakaligtas. 9 ang patay, kabilang ang isang Chinese national at isang Pinoy.
dalawa pa ang hinahanap. Pinagpapaliwanag na ng Maritime Industry Authority o Marina ang Keen Peak Corporation na may-ari ng tumaob na barko kung bakit hindi sila dapat parusahan. Kumpleto naman daw ang papeles ng barko pero lumalabas na 20 lang ang nakalistang tauhang pwedeng sumampa. Nagpasakay po sila na may mga unauthorized po na 5 tao po, 25 po ang hinahanap. Pinatitigil din muna ng Kapitolyo ang operasyon ng Blue Max Corporation. Ito ang may-ari ng lupang dinedredge ng barko. Pero naniniwala ang kumpanyang mas malaki ang pananagutan ng Keen Peak. Paalis na kasi sila nung tumaob yung barko na yan. So tao nila yon, liable sila talaga dapat yan. Sila dapat ang managot sa lahat na yan. Sang-ayon dyan ang gobernador ng probinsya. Lahat ng mga nangyari doon na namatayan, kung ano bang perwisyong ginawa noon, ay sila yung mananagot. Kung mayroong nagkaroon ng oil spill, silang habulin pa rin natin. Sinampahan na ng reklamo ang 2 kapitan ng barkong tumaob na isang Chinese at isang Pinoy. Ang pamilya ng namatay na chief mate na si Cesar Monserrate at isa pang sugatang nakaligtas ang naghain ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injury. Pwedeng magamit ang mismong MV Honghai 16 bilang pinakamalaking ebidensya sa kaso ng pagtaob nito, kaya may mosyon para huwag muna itong alisin. Pero habang tumatagal sa dagat ang naturang barko, lalong tumatagal din ang pagkakatenga ng mga mangingisda. Target pa man din ng Salver Company na maialis ngayong linggo ang MV Honghai 16. Pero habang nasa dagat pa ang barko, perwisyo ang dulot nito sa mga mangingisda. Apektado kasi ang kanilang huli. Si Mang Alfredo natulog pa sa gitna ng laot sa pagbabakasakaling makarami ng isdang may uuwi. Ang isda, wala na halos magbili niyan kay pre, katulad sa Oriental. Tumaob ang siyempre magkakalat na, magkaroon ng spill, kaya yung mga isda hindi naglaot. Nakikipag-ugnayan na sa mga apektadong mangingisda ang Labor Department para sa anumang ayuda o danyos na pwede nilang matanggap. Mula sa Occidental Mindoro, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hindi malilimutan ang nakakaiyak na usapan noon ni Pope Francis at ng 8 taong gulang na batang lalaki. Tanong ng bata, may puwang daw ba sa langit ang kanyang amang hindi naniniwala sa Diyos? Ang sagot dyan ng Santo Papa, tumatak sa bata hanggang ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakakaantig ang tagpong ito ni Pope Francis noong 2018. Muli na namang nagba-viral ang video na yan kung saan isang bata ang lumapit sa Santo Papa para magtanong. Siya si Emanuele Balderi. Malalim ang kanyang hugot. Sa sobrang lalim, imbes na sabihin ang kanyang tanong sa mikropono, naiyak siya. At ibinulong na lang ito kay Pope Francis. Seryosong nag-usap ang dalawa. Pagkatapos, nang kumalma na ang 8 taong gulang na si Emanuele, ibinahagi ni Pope ang kanilang pinag-usapan. Sabi raw ng bata sa kanya, yumaon na raw ang ama ni Emanuele. Isa itong atheist o isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero pinabinyagan ang kanyang 4 na anak. Tanong ng bata, mabuting tao ang kanyang ama. Mapupunta ba siya sa langit? Tanong ng Santo Papa sa publiko, aabandonahin na ba ng Diyos ang isang mabait na ama? Sabay-sabay namang sumagot ang crowd nang hindi. Yan daw ang sagot sa tanong ni Emanuele. Ang batang yan na 8 taong gulang lang noon, 16 years old na ngayon. Sabi niya ngayon, hindi niya madali ang pagresolba sa kanyang mga agam-agam. Pero malaking tulong daw ang hindi niya inaasahang tugon ng Santo Papa sa kanyang tanong. At sa pagpanaw ni Pope Francis, palagi raw siyang laman ng mga dasal ni Emanuele. Ipagdarasal ang Santo Papa, ngayon, mamaya, bukas, at hanggang sa kinabukasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abangan, asong marunong mag-skimboarding sa Bohol, agaw atensyon. At 3 Pinoy music acts nominado sa kauna-unahang Music Awards, Japan. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlong Pinoy music acts ang pasok bilang final nominee sa first ever Music Awards Japan 2025. Kabilang ang P-pop kings na SB19, ang soloists na sina Maki at TJ Monterde. Nominado ang SB19 sa Request Special Award o Shikatsu Request of the Year. Habang napasama naman ang kantang Palagi ni TJ at Bilao ni Maki sa final 30 songs sa Best of Listener's Choice International Song. Tampok sa kauna-unahang Music Awards Japan ang 60 award categories. Gaganapin yan sa May 21 at 22 sa Rome Theater sa Kyoto, Japan. Engaged na ang going bulilit star at businesswoman na si Kiray Celi sa kanyang longtime boyfriend na si Stefan Estopia. Sa isang video, kita ang pagluhod ni Stefan sabay labas ng singsing. Napaiyak si Kiray bago siya sumagot ng yes. Nangyari ang proposal sa beach. Ang nakakakilig na eksenang yan, sinabayan pa ng fireworks display. 2019 nang magsimulang mag-date ang dalawa. Congratulations Kiray and Stefan! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampag-good night, hanep ang isang asong viral ngayon online. Hoy, paano ba naman, Bok, ang galing niyang mag-skimboarding? Binaman ni lamang ng asong yan ng tubig, sakay ng board, nagpangitang-gila siya sa mga turista sa Panglao, Bohol nitong Holy Week. Ang skimboarding po ay isang uri ng board sport sa dagat. Aliw na aliw sa kanyang mga turista. Kasama rin pala ng aso ang kanyang fur dad na isang skimboarder. Buti pa siya marunong. Ay, pareho tayo. Buti pa siya. Ang galing. Pero hindi, teka. Apat yung paa niya eh. Pag matumba pa siya, ewan ko na. So sinasabi mo bang unfair? Oo nga. Kung apat ang paa mo, kaya mo na rin? Tingin mo. Diba? Parang sinasabi mo ba na parang kasalanan pa niyang apat ang paa niya? Hindi ko na sinabi kasalanan niya. Sinabi ko lang meron siyang unfair advantage. Ay, advantage. Okay, sige. Tignan natin. Inggit ka lang. Oo. Sir, yun. Bash ka. Yes. O, kasi mag-extra ka. Yes. Yan po ang 45 minuto. Sarap ng tawa niyo. Paghimay ng mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.